Paano ililigtas ng isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya ang disyerto? Isang bagay na hindi nagawa ng Pransya o Tsina. Lahat ay nagsabing hindi dapat makialam ang Pilipinas. Ang Algerian Sahara Desert, isang lugar kung saan nagkakasunod-sunod na nabigo at tumakas ang Tsina at Pransya. Isang lugar kung saan sunod-sunod na bumagsak ang bilyon-bilyong pisong proyekto sa ibang bansa na sinubukan ng mga pandaigdigang kapangyarihan. Ang malalaking greenhouse at makabagong kagamitan ay natabunan ng buhangin. Isa itong imposibleng lugar. Noon, isang ganap na hindi inaasahang bansa ang lumitaw sa lugar na ito. Mga Pilipinong pumasok sa disyerto na may dala lamang na laptop. Tinawanan lamang sila ng pamahalaan ng Algeria. Iniisip na isa na namang panloloko. Ngunit wala pang 3 taon, ganap na nagbago ang kanilang saloobin. Sa tuwing bibisita ang mga Pilipino, ipadala ang lahat ng guwardiya. Sila ay isang kaloob mula sa Diyos. Isang hindi pa naririnig na sitwasyon kung saan bawat galaw ng mga inhinyerong Pilipino ay sinasamahan ng mga sundalong armado at pulis na may seguridad na tila para sa presidente. Anong mahika kaya ang ginamit ng Pilipinas sa malayong disyerto ng Aprika? Bago simulan ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ang video bilang suporta sa aming produksyon. Para sa mga sumusuporta sa Pilipinas, mangyaring mag-comment ng Laban Pilipinas. Sa lugar na ito kung saan gumuho ang lahat, nakatayo ako sa harap ng mga guho sa dulo ng disyerto at ang tanawin sa harapan ko ay malupit. Ang isang malaking salaming greenhouse ay kalahating natabunan ng sandstorm at ang init ng disyerto ay pumapasok sa mga sirang salaming bintana. 3 buwan pa lang ang nakakaraan. Abala ang mga kinatawan ng kumpanya mula sa China dito. Suot ang kanilang magarbo na mga suit. Sila ay naglalakad sa paligid kasama ang mga interpreter, kumukuha ng mga larawan. Ngunit ngayon, wala na ang sinuman. Walang makitang isang daga at ang katahimikan ay nagpatunay sa malaking kabiguan na ito. May hawak akong tumpok ng mga dokumento sa aking kamay. Ito ay mga panloob na dokumento na naiwan ng panig Tsino nang sila ay nagmamadaling umalis. Natagpuan ko ang mga dokumentong ito sa isang drawer ng mesa sa opisina na aksidenteng naiwan at naglalaman ito ng mga nakakagulat na impormasyon. Ang proyektong Algeria ay hindi inilaan para sa tagumpay mula sa simula. Ito ay isang showcase lamang para sa pagpasok sa merkado ng Aprika. Ang tunay na paglipat ng teknolohiya o lokal na pag-unlad ay wala sa plano. Habang binabasa ko ang mga dokumento, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko malaman kung galit ba ito o kawalan ng pag-asa. Isang emosyon na hindi ko mawari ang bumalot sa akin. Lubusan kaming pinagsamantalahan. Nang lumingon ako, papalubog na ang araw. Mabilis ang paglubog ng araw sa disyerto at mabilis na bumaba ang temperatura. Sa lugar na ito, kung saan ang init na lumalampas sa 50°C sa araw, ay bumababa sa lamig ng taglamig sa gabi. Kakaunti ang mga pananim na makakayanan ang matinding pagkakaibang ito. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan namin ng patatas. Ang patatas ay lumalaki ng maayos kahit sa matinding kapaligiran at mayaman sa nutrisyon. Kung wala ang pananim na ito, na siyang pangunahing pagkain ng 70% ng aming mamamayan, hindi namin kayang pag-usapan ang seguridad sa pagkain. Ngunit ang aming mga butil ng patatas ay ganap na umaasa sa importasyon. Bawat taon, mahigit $200 milyong na pera ang napupunta sa Europa. Mahigit kalahating siglo na ang lumipas mula nang matapos ang kolonisasyon ng Pransya, ngunit sa usapin ng pagkain, hindi pa rin kami ganap na malaya. Upang malutas ang problemang ito, isinulong ng pamahalaan ang pagpapakilala ng advanced na teknolohiya mula sa ibang bansa at ang unang nag-alok ng tulong ay ang Pransya. Ang kumpanya mula sa Pransya ay lumitaw na may isang maringal na presentasyon at puno ng kumpiyansa. 6 na buwan ay sapat na. Magtatayo kami ng isang cutting-edge na automated na sistema. Nangako sila, nag-invest ang pamahalaan ng napakalaking halaga na $600 milyong at ako ay sumama sa proyekto bilang isang consultant. Ngunit mula sa simula, mali na ang pagkakakabit ng mga piyesa. Ang panig Pranses ay halos hindi nagsagawa ng anumang lokal na pagsistem. Ang automated sensors na idinisenyo para sa kapaligiran na may mahigit 70% humidity ay hindi gagana ng maayos sa disyerto ng Algeria na may humidity na mas mababa pa sa 20%. Mula pa sa unang araw ng pag-install, sunod-sunod na ang mga malfunction. Ang humidity sensor ay parang baliw na nagwiwisik ng tubig
at ang sistema ng pagkontrol ng temperatura ay gumagana ng hindi tama. Lahat ng butil ng patatas na itinanim ay nalanta sa loob ng wala pang isang linggo. Nagmadali ang panig, Pranses, at agad na humingi ng karagdagang $200 milyong para sa karagdagang kagamitan. Nang tumanggi ang pamahalaan, nagbago ang kanilang saloobin. Ibinato nila ang isang ulat na nagsasabing ang kapaligiran ng Algeria ay kakaiba at hindi mahulaan, at pagkatapos ay umalis. Kabuuang $800 milyong ang nawala sa buhangin. Nagulantang ang pamahalaan, ngunit hindi sila maaaring sumuko. Ang isyu sa pagkain ay isang usapin na may kinalaman sa pagpapatuloy ng bansa. At kinabukasan, lumitaw ang Tsina. Iginigiit ng mga kinatawa ng kumpanya ng Estado ng Tsina na iba sila sa Pransya. Nagpakita sila ng kumpiyansa na sila ay mga eksperto sa disyerto na may karanasan na naipon sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Muling nagtiwala ang pamahalaan. Sa pagkakataong ito, mas pinalaki pa ang saklaw at pumasok sa $1 bilyong na kontrata. Matindi akong tumutol. Nang sinuri ko ang kabiguan ng Pransya, alam ko na ang problema ay hindi sa teknolohiya kundi sa diskarte, ngunit hindi nakinig ang pamahalaan. Sa harap ng kanilang magarbo na panukala at mababang presyo, napakaliit ng aking boses. Nagtayo ang Tsina ng isang greenhouse complex na mas malaki kaysa sa Pransya. Sunod-sunod na dinala ang mga pinakabagong kagamitan at 12 ng mga inhinyerong Tsino ang permanenteng nanirahan sa lugar. Ngunit pagkalipas ng 6 na buwan, walang kahit isang butil ng patatas ang na-produce. Nang magsimula akong magtanong at magsiyasat, natuklasan ang isang kakila-kilabot na katotohanan. Lahat ng makabagong kagamitan na inilagay ng Tsina ay maaari lamang ayusin sa mainland China. Ang halaga ng piyesa ay higit sa 10 beses ng orihinal na presyo at ang siklo ng pagpapalit ay sadyang pinaikli. Ito ay hindi paglilipat ng teknolohiya kundi isang masamang plano para kumita ng pera sa loob ng mahabang panahon sa pamamagitan ng pagbebenta ng kagamitan at after-sales service. Iniulat ko ang katotohanan ito sa pamahalaan. Ngunit ang bumalik sa akin ay hindi isang ulat kundi isang legal na aksyon mula sa panig Tsino. Iginiit ng Tsina ang paglabag sa kontrata at humingi ng bayad pinsala at nagbayad ang pamahalaan ng karagdagang $3 milyong upang maiwasan ang legal na labanan. Kabuuang $1.3 bilyong. Isang malaking bahagi ng budget ng aming bansa ang nawala at sa huli, umalis din ang Tsina. Ang naiwan lamang ay ang malaking guho na ito. Binuksan kong muli ang dokumento sa aking kamay. Sa gitna ng nilalaman na puno ng sulat Tsino, may isang pangungusap na nakakuha ng aking pansin. Ang layunin ng proyektong Algeria ay hindi pagpapatunay ng teknolohiya, kundi pagtiyak ng maagang pagpasok sa merkado at pampulitikang impluensya. Sa huli, kami ay naging kasangkapan lamang nila sa politika. Ganap nang lumubog ang araw sa likod ng disyerto. Sa dilim, mas lalong nakakaawa ang mga greenhouse na naging guho. Dahan-dahan akong lumingon. Malayo at mabigat ang daan pabalik sa Algiers. Paano ko ipapaliwanag ang kabiguang ito sa mga mamamayan? Hindi na kaya kaming mangarap muli ng kalayaan sa pagkain. Ang hangin sa disyerto ay humampas sa likod ko. Malamig at mahinahon ang hangin. Para bang sinasabi ng lupa, ito ay lupain ng kamatayan. Walang tutubo. Pagbukas ko ng pinto ng opisina at pagpasok, lahat ng mata ng aking mga kasamahan ay napako sa akin, ngunit walang sinuman ang nagsalita. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong Research Institute. Sa ibabaw ng aking mesa, may nakalagay na isang opisyal na dokumento, isang opisyal na sulat mula sa kagawaran ng agrikultura. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit binuksan ko ang sobre. Simple lang ang nilalaman. Ahmad Ben Salah, pinuno ng kagawaran ng pananaliksik sa patatas, agad na tinatanggal sa posisyon simula ngayon. Walang nakasaad na dahilan, ngunit alam ko, ito ay dahil inilantad ko ang kabiguan ng proyektong Tsino. Ang panig Tsino ay nagsagawa ng matinding lobbying sa mga opisyal ng pamahalaan ng Algeria. Iginiit nila na ang problema ay hindi sa teknolohiya ng Tsina kundi sa incompetence ng lokal na kinatawan. At ang lokal na kinatawan na iyon ay ako. Sa isang iglap, naging isang traidor ako na sumira sa isang $1.3 bilyong na proyekto. Ako ay tinatakan bilang isang salarin na humadlang sa mga dayuhang kumpanya. Hindi lamang ang posisyon ko bilang pinuno ng research department ang inalis, kundi lahat ng aking posisyon.
Ganap ding itinigil ang suporta para sa pondo ng pananaliksik. Bukod pa rito, ang aking personal na proyekto sa pananaliksik na aking isinagawa sa loob ng 20 taon ay isinailalim sa pagtatapon. Sinimulan akong iwasan ng aking mga kasamahan. Kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, iniiwasan nila ang kanilang mukha at sa oras ng tanghalian, walang tao sa mesa kung saan ako nakaupo. Walang sinuman ang nangahas na magpakita na kasama ko sila. Alam ng lahat kung ano ang mangyayari kung makisalamuha ka sa isang taong pinuntirya ng mga makapangyarihan. Ang pinakamahirap ay ang pagdurusa ng aking pamilya. Ang aking 14 anyos na anak na si Karim ay binuli ng husto sa paaralan. Kinubkob si Karim ng mga bata at tinukso. Ang tatay mo ang sumira sa bansa, hindi ba? Anak ka ng traidor na nagtaboy sa mga tiyuhin ng China. Umuuwi si Karim araw-araw na umiiyak. Umiiyak siya at sumisigaw na ayaw niyang pumasok sa paaralan at gusto niyang palitan ang kanyang pangalan. Nagkaroon ng sakit sa puso ang aking asawa na si Fatima. Kapag namimili siya sa palengke, nagbubulungan ang mga kapitbahay. Ang asawa niya, si Ahmad Bensala, ang kilala na taong iyon. Siya ang nag-aksaya ng budget ng bansa. Unti-unting hindi na lumabas ng Bar Fatima, hindi na rin siya kumakain at pinagmumultuhan ng bangungot. Ako ang dahilan ng lahat ng pagdurusang ito. Dahil lamang sa pagsasabi ng totoo, dahil sa pagiging tapat, ang aking pamilya ay itinapon sa impyerno. Isang araw, nakaupo akong mag-isa sa aking study room. Sa ibabaw ng mesa, may nakalagay na sulat ng pagbibitiw. Ito ay isang sulat ng pagbibitiw na nasulat ko na ng 3 beses at pinunit. May hawak akong panulat sa aking kamay. Sa pagkakataong ito, naisip ko na ihahain ko na talaga ito. Naisip ko na ang pagtalikod sa lahat at tahimik na paglisan ang magiging pinakamainam para sa aking pamilya. Sa sandaling iyon, isang notifikasyon ng bagong email ang lumitaw sa screen ng computer. Ang nagpadala ay isang hindi pamilyar na pangalan, Kagawaran ng Pagsasaka ng Pilipinas, Kawanihan ng Pananaliksik sa mga pananim sa matataas na lugar. Sa simula, akala ko ay spam email ito. Ngunit ang subject line ay nakakuha ng aking pansin. Maaari tayong magtagumpay ng magkasama. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ang email. Ito ay isang maikling mensahe na nakasulat sa Ingles. Kay Professor Bensala, lubos naming pinahalagahan ang iyong research paper. Nais naming pag-usapan ang problema sa produksyon ng butil ng patatas ng Algeria ng magkasama. Kami rin sa Pilipinas ay ganap na nag-i-import ng butil ng patatas hanggang noong 1970s. Lubos naming naiintindihan ang inyong pagdurusa. Kung maaari, pag-usapan natin ang posibilidad ng pagtutulungan. Napatawa ako ng di sinasadya. Pilipinas? Malulutas ng isang bansang mas maliit kaysa sa Pransya o Tsina ang isang proyektong nabigo pa sa kanila? Naisip ko na ito ay simula na naman ng panloloko. Inilagay ko ang aking mga daliri sa keyboard. Akmang pipindutin ko ang delete button nang huminto ako. Kami rin ay nag-i-import ng butil ng patatas. Lubos naming naiintindihan ang inyong pagdurusa. Ang pangungusap na ito ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang Pransya at Tsina ay hindi kailanman nagsabi ng ganoong bagay. Sila ay nagsalita lamang tungkol sa kung gaano kahusay ang kanilang teknolohiya. Wala silang sinabi tungkol sa pag-unawa sa pagdurusa ng iba. Nagsimula akong sumagot. Salamat, ngunit magalang kong tinatanggihan. Nakaranas na kami ng 2 kabiguan. Nabigo din ang mga malalaking bansa tulad ng Pransya at Tsina. Sa totoo lang, sa tingin ko, magiging pareho lang din ang mangyayari sa inyo. Hindi ko na kayang aksayahin pa ang buwis ng mga mamamayan. Pinindot ko ang send button. Akala ko tapos na. Ngunit, nakakagulat, kinabukasan ay may dumating na sagot. Naiintindihan ko. Nawalan na kayo ng tiwala, hindi ba? Natural lang iyon. Kung gayon, ganito na lang. Subukan nyo kami ng direkta. Magsimula tayo sa isang maliit na pilot project. Kung walang makitang resulta sa loob ng 3 buwan, aalis kami nang hindi tumatanggap ng kahit 1 sentimo. Ilalagay namin iyan sa kontrata. Ano sa palagay ninyo? Matindi kong tinitigan ang screen. Aalis nang hindi tumatanggap ng kahit 1 sentimo? Anong bitag na naman kaya ito? Ngunit kasabay nito, isang maliit na kuryosidad ang sumibol. Iba ba talaga sila? Maaari ba talagang matulungan nila kami? Sumagot akong muli. Sige, magkita tayo. Ngunit huwag kayong umasa. Pagkatapos kong ipadala ang email, bumuntong hininga ako.
Malamang, isa na namang kabiguan ang naghihintay. Ngunit sa tingin ko, dapat ko pa ring subukan. May mawawala pa ba sa akin? Nawala na ang aking posisyon, mga kasamahan, at karangalan. Ang natitira na lang ay ang aking pamilya at ang huling bahagi ng aking dignidad. Sumilip ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang Algiers sa sikat ng umaga, ngunit madilim pa rin ang aking puso. Makakahanap ba ako ng liwanag sa dilim na ito? 3 buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng arrival gate ng Algiers International Airport. Narinig ko na darating ang Philippine team ngayong araw. Sa totoo lang, mas nangingibabaw ang aking obligasyon kaysa sa pag-asa. Kakaunti lamang ang interes ng pamahalaan sa proyektong ito. Ang budget ay $1.5 milyong lamang, mas mababa pa sa 1,700 ng proyektong Chino. Isang bagong kawani lamang ang inatasan na opisyal. Sayang lang sa budget kung mabibigo din, kaya tigilan na. Iyan ang pananaw ng ministro. Ang mga salita ng kawani ay puno ng paghamak. Hindi rin ako masyadong naiiba. Bumukas ang gate at bumuhos ang mga pasahero. Nang dumating ang French team, 10,000 executive na nakasuit ang lumabas na tulak-tulak ang mga cart. Ang Chinese team ay dumating na may higit sa 30 katao, may dala pang banner. Ngunit iba ang Philippine team. 3 lalaki lamang sila na nasa katanghaliang gulang. Maliit ang kanilang mga maleta at simple ang kanilang mga kasuotan. Ang lalaki sa unahan ay nagtaas ng kamay at kumaway sa akin. Professor Ahmad, hindi po ba? Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako po, si Santos. Nagbigay siya ng pagbati sa hindi masyadong matatas na Ingles. Ang kamay niya, na aking kinamayan, ay may matitigas na kalyo. Hindi iyon kamay ng isang taong laging nakaupo sa mesa. Iyon ay kamay ng isang taong direktang nagtatrabaho sa field. Pagod na pagod po kayo mula sa malayong paglalakbay. Ihahatid ko po kayo sa hotel. Nang sinabi ko iyon, umiling si Dr. Santos. Mamaya na po ang hotel. Gusto ko munang makita ang site. Ngayon po, pagod po kayo. Sapat na po ang pahinga ko sa eroplano. Sayang ang oras. Seryoso ang kanyang titig. Hindi ito biro o pagpapanggap. Nagulat ako ngunit pinatakbo ang sasakyan patungo sa mga guho ng greenhouse. Kailangan naming magmaneho ng 2 oras patungo sa timog mula sa Algiers. Sa loob ng sasakyan, maingat na pinagmasdan ni Dr. Santos ang tanawin sa labas ng bintana. Kakaiba ang kulay ng lupa. Maraming bakal siguro. Saan po galing ang supply ng tubig? Gaano kalaki ang pagkakaiba ng temperatura sa araw at gabi? Sunod-sunod ang mga tanong. Ngunit nakakagulat, wala siyang tanong tungkol sa teknolohiya o kagamitan. Ang mga team ng Pransya at Sina ay naglista ng kanilang mga kagamitan mula pa sa unang pulong. Ngunit ang Philippine team ay patuloy na nagtanong tungkol sa kapaligiran. Nang makarating kami sa mga guho, nasa itaas na ang araw. Ang init ng disyerto ay nagpapataas ng mga anino mula sa lupa. Bumaba sina Dr. Santos at ang kanyang mga kasamahan sa sasakyan at agad na tumakbo patungo sa gumuho na greenhouse. Maingat nilang inalis ang mga sirang salamin at pumasok sa loob. Ano ang material ng mga pipe na ito? Tanong ni Dr. Santos habang hinahawakan ang isang kalawangin na tubo. Ito po ay stainless steel pipes na inilagay ng panig Pranses para sa klima ng Pransya. Hindi po ba? Dito, mas mabilis ang pagkalawang. Sinuri niya ng detalyado ang kalawangin na bahagi ng tubo. Nasaan po ang temperature sensor? Itinuro ko ang sensor na inilagay ng China. At umiling siya. Mali ang posisyon. Hindi posible ang tumpak na pagsukat kung direkta itong nasisinagan ng araw. Sa loob ng 1 oras, maingat nilang sinuri ang mga guho. Sinuri nila ang bawat sirang kagamitan at kumuha ng sample ng lupa. Lumuhod pa nga si Dr. Santos at inilapit ang kanyang ilong sa lupa upang amuyin ang lupa. Professor, pasensya na. Ngunit mayroon ba kayong datos sa kalidad ng tubig ng underground water na malapit dito? Meron. Ngunit bakit kailangan ninyo? Ang tubig ang pinakamahalaga. Ang tagumpay o kabiguan ng hydroponic cultivation ng butil ng patatas ay nakasalalay sa komposisyon ng tubig. Kinuha ko ang isang file mula sa kotse at ibinigay sa kanya. Sumulyap si Dr. Santos sa datos at sumimangot. pH na 8.2. Mataas ang nilalaman ng calcium. Ang magnesium ay lampas din sa standard, hindi po ba? Magiging problema po ba ito? Hindi sapat ang karaniwang nutrient solution ng Pilipinas. Magkakaroon ng precipitation. Sa kanyang mga salita,
Kinilabutan ako. Ang Pransya at Tsina ay hindi nagsagawa ng maayos na pagsusuri sa kalidad ng tubig. Sinubukan lang nilang ilipat ang sistemang dala nila ng direkta. Ngunit iba si Dr. Santos. Sinusubukan niyang unawain ang kapaligiran ng Algeria bago ang lahat. Habang papalubog ang araw, kargado ng 3 ang isang lumang truck ng lupa. Ano po ang gagawin ninyo dito? Babalik kami sa hotel at susuriin. Kailangan naming malaman ang eksaktong komposisyon ng mineral. Sa hotel po, wala naman kayong laboratorio doon. May dala akong portable testing kit. Sapat na ito, sabi ni Dr. Santos na nakangiti. Kinabukasan ng gabi, muli kong binisita ang hotel kung saan sila nananatili. Hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad. Kumatok ako sa pinto at binuksan ni Dr. Santos ang pinto na nakasuot ng work uniform. Sa loob ng silid, nakakalat ang mga sample ng lupa at iba't ibang kagamitan sa pagsukat. Profesor, tamang-tama po kayo. Tingnan niyo po ito. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang laptop. Puno ng komplikadong formula ng chemical at graphs ang screen. Ang lupa ng Algeria ay napakataas sa bakal at calcium, ngunit kulang sa nitrogen. Kaya, kung gagamitin natin ang umiiral na nutrient solution ng Pilipinas, 100% na mabibigo tayo. Kailangan natin ng bagong formula. Bagong formula? Opo. Kailangan nating gumawa ng espesyal na formula para lamang sa Algeria. Sa kanyang mga salita, nagsimulang umikot ang aking puso. Sinabi ng Pransya at Tsina na dapat kaming umayon sa kanilang teknolohiya, ngunit sinabi ng Pilipinas na iaayon nila ang kanilang teknolohiya sa Algeria. Sa oras na iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ko kung gaano kalaki ang kahulugan ng maliit na pagkakaibang ito. Dr. Santos, sa tingin po ba ninyo ay posible talaga? Nanginginig ang aking boses. Tinitigan ako ni Dr. Santos ng diretso sa mata at sumagot. Hindi ko po masasabi ng may katiyakan. Ngunit gagawin namin ang aming makakaya. Kami rin po ay nasa posisyon ninyo noon. Nag-aral kami ng teknolohiya mula sa Amerika at Europa. Gaya ng pagtulong nila sa amin noon, kami naman po ang tutulong sa inyo ngayon. Ang kanyang mga salita ay puno ng katapatan. Hindi ito kasinungalingan o pagpapanggap. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pag-asa. Kinabukasan ng umaga, malamig ang kapaligiran sa conference room ng Kagawaran ng Agrikultura. Ipinresinta ni Dr. Santos at ng kanyang team ang kanilang plano sa proyekto, ngunit ang mga opisyal na dumalo ay may malamig na ekspresyon. Ano po ang magagawa ninyo sa $1.5 milyong? Tanong ng isang undersecretary na puno ng pangungutya. Nabigo na nga ang Tsina kahit gumamit ng $1 bilyong, hindi po ba? Hindi po kami nagpro-propose ng isang malaking pasilidad, kundi isang pilot project. Mahinahon na sagot ni Dr. Santos. Magsisimula kami sa isang maliit na greenhouse at palalakihin ito pagkatapos itong mapatunayan. Maliit na greenhouse? Kalokohan iyan, sabi ng isa pang opisyal na nakangisi. Hindi kayo magpapanggap na malalaki tulad ng Pransya o Tsina at tatakas, hindi ba? Naging yelo ang hangin sa conference room. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at nagsalita. Pasensya na, ngunit hindi pa tapos ang presentasyon. Pakinggan niyo po muna hanggang dulo. Tinitigan ako ng undersecretary. Professor Ahmad, hindi ba ikaw ang nag-head ng 2 proyektong nabigo na? Kung mabibigo ka na naman ngayon, pananagutan mo ba? Nanindig ang balahibo ko sa mga salitang iyon. Ngunit nauna nang sumagot si Dr. Santos. Kami po ang pananagutan. Ilalagay namin ito sa kontrata. Kung mabibigo kaming mag-produce ng butil ng patatas na walang sakit sa loob ng 3 buwan, kami po ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Nagulantang ang conference room. Babayaran niyo ang lahat? Opo. Sa tingin po namin, iyan ang paraan upang ipakita ang aming katapatan. Nawalan ng salita ang undersecretary sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, isinara niya ang mga dokumento. Sige, ngunit may kondisyon. Bibigyan lamang ng pamahalaan ang pinakamababang suporta sa budget at limitado din ang supply ng kuryente. Mababa ang priority ninyo. Naiintindihan po, sabi ni Dr. Santos na yumuko. Nang matapos ang pulong at lumabas kami sa pasilyo, tinanong ko si Dr. Santos, okay lang po ba talaga? Hindi nga po nila bibigyan ng sapat na suporta sa kuryente. Mahirap, ngunit kailangan nating humanap ng paraan. Hindi po tayo maaaring sumuko, matindi ang determinasyon sa kanyang boses. Makalipas ang 2 buwan, natapos ang unang greenhouse.
Kumpara sa mga gawa ng China at Pransya, mukha itong payak. 100 square meters lamang ang sukat at minimal lang ang mga kagamitan. Ngunit nasiyahan si Dr. Santos. Maliit, ngunit efficient. Madali ring i-manage. Nagsimula ang unang eksperimento. Itinanim ang mga punla ng butil ng patatas na dinala mula sa Pilipinas sa hydroponic system. Inilagay ang nutrient solution na espesyal na binuo ni Dr. Santos para sa Algeria. Ang unang linggo ay maayos. Mukhang malusog ang mga punla. Ngunit sa ika-10 araw, lumitaw ang problema. Nagsimulang manilaw ang mga dahon ng punla. Nagulat si Dr. Santos, kakaiba. Perpekto naman dapat ang nutrient solution. Nagpuyat siya upang suriin ang dahilan. At kinabukasan ng umaga, natuklasan niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang konsentrasyon ng asin sa underground water ay nagbabago ayon sa panahon. Ang datos na sinukat noong taglamig ay iba sa datos ng tag-araw ngayon. Halos doble ang pagtaas ng konsentrasyon ng asin. Nakaligtaan natin ang kakaibang katangian ng lugar malapit sa Sahara Desert. Hindi namin inasahan ang katotohanan na nagbabago ang komposisyon ng underground water mismo ayon sa tagtuyot at tag-ulan. Muling binuo ni Dr. Santos ang nutrient solution, ngunit hindi na gumaling ang mga nasirang punla. Sa loob ng 2 linggo, 80% ng lahat ng punla ay nalanta. Ganap na nabigo ang unang eksperimento. Mabilis na kumalat ang balita, nabigo na naman daw ang Pilipinas. Pare-pareho lang ang mga taga-Timog Silangang Asya. Ang kagawaran ng agrikultura ay nagpakita ng malamig na reaksyon. Nagpatawag ng pulong ang Undersecretary. Tingnan niyo po, hindi ba sinabi ko na? Ito na naman ang kabiguan, hindi ba? Yumuko si Dr. Santos. Humihingi po ako ng paumanhin. Hindi po namin naunawaan ng tama ang mga variables. Tama na ang paghingi ng paumanhin. Maghanda na kayo sa pag-alis. May 2 buwan pa po ang natitirang panahon sa kontrata. Ano pa ang saysay niyan? Nabigo na kayo, hindi ba? Pakiusap, subukan po kaming muli. Ngayon po, nabuo na namin ang bagong formula na isinasaalang-alang pati ang seasonal variation. Tumawa ang Undersecretary. Muli, ilang beses pa kayong mabibigo hanggang sa kami ay magtagumpay. Hindi nanginginig ang boses ni Dr. Santos. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Makalipas ang 1 buwan, itinigil ng pamahalaan ang supply ng kuryente. Utos iyon ng ministro upang maiwasan ang pag-aksaya ng budget. Unilateral ang abiso. Tumigil ang sistema ng pagkontrol ng temperatura sa greenhouse. Hindi gumana ang mga ventilador at cooling system. Ang init ng disyerto ay diretsyong pumasok sa loob ng greenhouse. Sa isang iglap, lumampas sa 50 degrees Celsius ang temperatura sa loob. Lahat ng punla na inihanda para sa ikalawang eksperimento ay nalanta sa loob ng 1 araw. Lumuhod si Dr. Santos at tinitigan ang mga patay na punla. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kulay ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Pasensya na po, Profesor. Kumpiyansa po ako. Sa gabing iyon, may tawag mula sa Philippine Headquarters. Utos iyon. Wala nang saysayang pagpapatuloy. Bumalik na kayo. Ibinaba ni Dr. Santos ang telepono at nawalan ng salita sa loob ng ilang sandali. Lumapit ako sa kanya. Dr. Santos, ginawa niyo ang inyong makakaya. Hindi po ninyo kasalanan ito. Hindi po. Ako po ang kulang sa karanasan. Naging bahaw ang kanyang boses. Muling lumamig ang gabi sa disyerto. Sa mga guho ng greenhouse, nakatayo kaming 2 ng tahimik. Akala ko, ito na ang katapusan. Sa pagkakataong ito, mabibigo na naman ba talaga kami? Mahirap tingnan ang Philippine team na naghahanda na sa pag-alis. Tahimik na inimpake ni na Dr. Santos at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga kagamitan. Walang salita. Ang tiket ng eroplano para sa airport ay nakabook na para sa 2 araw mula ngayon. Nakaupo akong mag-isa sa opisina ng Research Institute. Sa labas ng bintana, lumubog ang araw. Nabigo na naman kami. Ito ang 3 kabiguan. Sa pagkakataong ito, akala ko tapos na talaga. Tumunog ang telepono sa aking mesa. Ito ang aking asawa na si Fatima. Ahmad, binugbog na naman si Karim sa eskwelahan ngayon. Nanginginig ang kanyang boses. Nabigo din daw ang proyektong Pilipino at pinagtawanan daw siya ng mga bata. Ama raw siya na nagpahamak sa bansa. Ibinaba ko ang telepono na parang hinugot ang lakas ko. Ang aking anak ay nagdurusa dahil sa akin.
Ang aking mga desisyon ang nagtulak sa aking pamilya sa impyerno. Sa sandaling iyon, may kumatok. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Santos. Professor, may oras po ba kayo? Wala siyang dalang maleta. Sa halip, may hawak siyang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ano po ang nangyari? Tinanggihan ko po ang utos na umuwi. Ano? Lumakas ang boses ko. Hindi ba po kayo inutusan mula sa headquarters na umuwi? Alam ko po. Ngunit may 3 linggo pa ang natitirang panahon sa kontrata. Inilapag ni Dr. Santos ang mga dokumento sa mesa. Nakita ko na po ang sanhi ng problema. Ang mga dokumento ay puno ng komplikadong data ng chemical analysis. Ang partikular na mineral na matatagpuan sa underground water ng Algeria ay nagre-react sa aming nutrient solution at nagiging precipitate. Nabuo na namin ang bagong formula na isinasaalang-alang pati ang seasonal changes sa salinity ng tubig, ngunit patay ang supply ng kuryente. Hindi po natin mapapatakbo ang greenhouse, hindi po ba? Maglalagay kami ng solar panels. Saan po tayo kukuha ng budget? Nag-atubili ng kaunti si Dr. Santos at pagkatapos ay sinabi, "Ginawa ko po itong collateral sa aking bahay sa Pilipinas upang makautang ako." Nawalan ako ng salita. Ano? Ano po ang sinasabi ninyo? $80,000. Sapat na po iyan upang makabili ng segunda manong solar panels at baterya. Seryoso po kayo? Ang bahay niyo po ang ginawa ninyong collateral? Nanginginig ang aking boses. Tahimik na ngumiti si Dr. Santos. Ang aking ina po ay nabuhay sa panahon ng taghirap sa pagkain sa Pilipinas pagkatapos ng giyera sa pamamagitan ng patatas. Isang patatas ang nagligtas sa aming pamilya. Kaya po ako naging researcher ng patatas. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang patatas po para sa akin ay hindi lang basta pananim. Ito po ay buhay. Ito po ay pag-asa. Hindi po ako maaaring sumuko. Hindi nanginginig ang kanyang titig. Nawalan ako ng salita. Ang taong ito ay isinasakripisyo ang kanyang buong ari-arian para sa isang proyekto sa ibang bansa. Walang bayad, tanging dahil sa paniniwala. Tutulungan niyo po ba ako, Profesor? Tanong niya habang diretso akong tinitigan. Napaluha ako. Nakaramdam ako ng hiya. Problema ito ng aking bayan, ngunit isang dayuhan ang nagsisikap na lutasin ito kahit isinangla pa ang kanyang sariling bahay. Samantalang ako, akmang susuko na. Mayroon po akong retirement fund, sabi ko. Mga $30,000. Gamitin po ninyo, umiling si Dr. Santos. Profesor, hindi ko po kayang tanggapin ang pera. Hindi. Ito po ay problema ng aking bansa. Natural lang na ako ang magbayad. Kinuha ko ang aking passbook mula sa aking pitaka. Gamitin po ninyo ito upang makabili ng mga kulang na kagamitan. Gawin po natin ito ng magkasama. Nagkamay kaming dalawa. Sa gabing iyon nagplano kami. Nagpasya kaming muling simulan ang proyekto ng palihim nang walang pahintulot ng pamahalaan. Opisyal, ire-report namin na naghahanda na kami sa pag-alis. Ngunit sa katunayan, gagawin namin ang aming huling pagsubok. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang 20 segunda manong solar panel. Si Dr. Santos at ako ay umakyat sa bubong ng greenhouse gabi-gabi at inilagay ang mga panel. Sa araw, masyadong halata, kaya pagkatapos lamang lumubog ang araw kami nagtrabaho. Malamig at madilim ang gabi sa disyerto. Umaasa lamang kami sa isang flashlight upang higpitan ang mga tornilyo at ikonekta ang mga kable. Nanginginig ang aming mga kamay at halos maputol ang aming baywang, ngunit hindi kami maaaring huminto. Itulak po ng kaunti sa kaliwa. Ganito po ba? Perpekto. Ang boses ni Dr. Santos ay puno ng sigla. Ang kanyang pagkahilig ang nagtulak sa akin. Sa loob ng 2 linggo, natapos ang pag-install ng solar power system. Muling nagkaroon ng kuryente ang greenhouse. Umikot ang mga bentilador at gumana ang cooling system. Nagawa na, Iblan. Successful ang supply ng kuryente. Masayang tumawa si Dr. Santos. Napangiti rin ako ng di sinasadya. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong hindi nakangiti. Halika, magsisimula na ang huling pagsubok. Inihanda namin ang bagong nabuo na nutrient solution. Ito ay isang espesyal na formula na isinasaalang-alang ang lahat ng seasonal variation ng underground water ng Algeria. Isang formula na hindi ginagamit kahit sa Pilipinas, kundi para lamang sa Algeria. Habang inihahalo ni Dr. Santos ang nutrient solution, sinabi niya,
Wala pong ganito sa kahit saan sa mundo. Para lang po ito sa Algeria. Sa kanyang mga salita, uminit ang aking puso. Ang Pransya at Tsina ay ipinilit ang kanilang teknolohiya sa amin. Ngunit ang Pilipinas ay gumawa ng bagong teknolohiya para sa amin. Itinanim namin ang mga punla. Ito ay mga virus-free na uri ng patatas na dinala mula sa Pilipinas. Isa-isa, maingat na inilagay ni Dr. Santos sa hydroponic system. Lumaki kayong malusog. Pakiusap. Narinig ko siyang bumulong sa mga punla, tila nakikipag-usap sa kanyang sariling anak. Sa unang gabi, natulog kami sa greenhouse. Ito ay upang makapaghanda kami sa anumang posibleng problema. Sinusuri ni Dr. Santos ang temperatura at humidity tuwing 2 oras. Patuloy din niyang sinukat ang konsentrasyon ng nutrient solution. Professor, magpahinga po kayo ng kaunti. Ako po ang magbabantay. Hindi, sama-sama nating bantayan. Salitan kaming dalawa na nagmamasid sa mga punla. Lumipas ang 1 linggo, malusog ang mga punla. Nananatiling lunti ang mga dahon at matibay ang tangkay. Sa 2 linggo, nagsimulang lumaki ng malakas ang mga ugat. Bumilis ang pagkuha ng nutrient solution. Ang galing, napakagaling, pumalakpak si Dr. Santos. Sa 3 linggo, nagsimulang lumitaw ang maliliit na patatas. Maliit, kasing laki ng marmol. Ngunit walang duda na mga butil ng patatas ang mga ito. Nakikita niyo po ba, Professor? Doon po, sabi ni Dr. Santos na nanginginig ang kamay habang itinuturo. Napaluha rin ako. Sa dulo ng Sahara Desert, sa lugar na tinawag na lupain ng kamatayan, lumalaki ang patatas. Sa 4 na linggo, lumaki ang mga patatas na kasing laki ng hinlalaki. Dumami rin ang bilang. 15 hanggang 20 bawat puno. Gabi-gabi, inire-record ni Dr. Santos ang data. Ang bilis ng paglaki, laki, bilang, at kondisyon ng kalusugan, lahat ay perpekto. Walang anumang tanda ng impeksyon ng virus. Milagro. Isa talagang milagro, bulong ko. Hindi po milagro, Profesor, sabi ni Dr. Santos na nakangiti. Siyensya po at paniniwala. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng balbas at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang titig ay mas kumikinang kaysa dati. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-aani. Ito ang 3 buwan mula ng itanim. Maaga pa, alas, asis ng umaga, bago sumikat ang araw, pumunta kami sa greenhouse. Nandun na si Dr. Santos. Handa na po ba kayo? Opo. Maingat niyang itinaas ang unang puno. Nakaani kami ng butil ng patatas na puno sa ugat. Pare-pareho ang laki at perpekto ang hugis. Isa-isa ko itong binilang. 17. Inani ni Dr. Santos ang susunod na puno. 20. Ang 3 puno. 19. Kabuo ang 10 puno ang inani. Ang huling bilang ay 187. Lahat ay virus-free na butil ng patatas. Virus infection rate na 0%. Perpektong tagumpay. Kumuha ako ng 1 patatas sa aking kamay. Makinis at matigas. Nakaramdam ako ng buhay. Sunod-sunod na pumatak ang aking luha. Nagawa natin. Talagang nagawa natin. Umiiyak din si Dr. Santos. Salamat po, Professor, sa pagiging kasama ko. Nagyakap kaming dalawa. Ang sikat ng araw sa disyerto ay tumama sa greenhouse. Sa liwanag na iyon, kumikinang ang 187 butil ng patatas. Ito ay buhay na isinilang mula sa lupain ng kamatayan. Ito ay pag-asa na natagpuan sa dulo ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan matapos anihin ang mga butil ng patatas, nag-iisip ako, sino ang una kong sasabihin sa tagumpay na ito? Sinukuan na ng pamahalaan ang proyekto. Akala ng Undersecretary ng Agrikultura ay umalis na ang Philippine team. Maingat din si Dr. Santos. Huwag po muna nating agad ipahayag, kailangan pa po ng verification. Ngunit matagumpay na nga po tayo, hindi po ba? Hindi po sapat ang 187. Kailangan po nating patunayan ang scalability. Tama ang sinabi niya. Sa siyensya, hindi lang mahalaga ang isang beses na tagumpay, kundi ang pagiging paulit-ulit nito. Sinimulan namin ang pangalawang pagtatanim. Sa pagkakataong ito, dinoble namin ang laki. 20 puno ang itinanim. Parehong nutrient solution, parehong kondisyon, at naghintay kami. Ngunit hindi madaling itago ang lihim. Isang araw, lumapit sa akin ang isa sa aking mga kasamahan sa Research Institute.
Ahmad, saan ka nagpupunta gabi-gabi kamakailan? Naglalakad-lakad lang po. Naglalakad-lakad sa disyerto. Nakakagulo. Nagdududa ang titig ng aking kasamahan. Nagsimulang kumalat ang tsismis. Si Ahmad na naman. May pinaplano na namang kakaiba. Hindi pa pala umalis ang mga Pilipino. Sa huli, makalipas ang isang buwan, dumating ang isang investigador mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Professor Ahmad, may impormasyon po kaming natanggap na hindi pa umaalis ang Philippine team. Ibinuklat ng batang kawani ang kanyang mga dokumento. Ano po ang ginagawa ninyo? Pananaliksik po. Anong uri po ng pananaliksik? Pananaliksik po sa pagtatanim ng butil ng patatas. Nang walang pahintulot ng pamahalaan, hindi pa po tapos ang panahon ng kontrata. Sumimangot ang kawani. Sisiyasatin ko ang site. Ipakita nyo sa akin. Agad kong kinontak si Dr. Santos. Dumating ang investigador ng pamahalaan. Ano po ang gagawin natin? Ipakita po natin sa kanya. Wala po tayong dahilan para itago, kalmado ang boses ni Dr. Santos. Makalipas ang 2 araw, dumating ang investigador sa greenhouse. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang solar panels. Ano po ito? Ito po ay isang self-sustaining power generation system. Sino po ang nagbigay ng pahintulot? Wala po kaming pahintulot. Inilagay po namin gamit ang aming sariling pera. Pumasok ang investigador sa loob ng greenhouse at nang makita niya ang hydroponic system, nanigas siya. 20 puno ng patatas ang malusog na lumalaki. Puno ng butil ng patatas ang mga ugat. Ito ba talaga? Nanginginig ang boses ng investigador. Maingat na itinaas ni Dr. Santos ang isang puno. 23 butil ng patatas ang lumitaw. Perpekto ang hugis. Ito po ang resulta ng virus test. Ibinigay ni Dr. Santos ang dokumento. 0% po ang infection rate. Paulit-ulit na tiningnan ng investigador ang dokumento at paulit-ulit niyang tiningnan ang mga butil ng patatas. Hindi ka pa ni paniwala, bulong niya. Nabigo ang Pransya at Sina, ngunit paano? Bagong teknolohiya na iniaayon sa kapaligiran ng Algeria, paliwanag ni Dr. Santos. Sinuri namin ang komposisyon ng underground water at nabuo ang espesyal na nutrient solution. Nawalan ng salita ang investigador sa loob ng ilang sandali. At pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa isang tao. Undersecretary, kailangan ko po kayong i-report ng agarang bagay. Nanginginig ang kanyang boses sa tuwa. Nagtatagumpay po ang Philippine team. Nagtatagumpay po sila sa produksyon ng butil ng patatas. Makalipas ang 2 araw, personal na binisita ng Undersecretary ng Agrikultura ang site. Siya ang taong nanukso sa Philippine team sa nakaraang pulong. Nang bumaba siya sa kotse, nagdududa pa rin ang kanyang ekspresyon. Hindi po ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ng sarili kong mga mata. Inihatid ko siya sa greenhouse. Sa sandaling buksan niya ang pinto at pumasok, tumigil ang kanyang mga paa. Napahinga siya ng malalim sa tanawin sa kanyang harapan. Lunti ang mga dahon. Sa loob ng transparent na hydroponic container, puno ng puting ugat. At ang hindi mabilang na butil ng patatas na nakabitin sa mga ugat. Ito ba talaga ang tumubo dito? Nanginginig ang boses ng Undersecretary sa pagkabigla. Inani ni Dr. Santos ang isang puno at ipinakita. 25 butil ng patatas. Pare-pareho ang laki at makinis ang ibabaw. Kinuha ng Undersecretary ang isang butil ng patatas. Tinitigan niya ito sa loob ng ilang sandali. Totoo nga, tumubo ang patatas sa disyerto. May luha sa kanyang mga mata. Ang hindi nagawa ng China kahit gumastos ng $1 bilyong nagawa ng Pilipinas. Lumapit ang Undersecretary kay Dr. Santos at yumuko siya ng malalim. Pasensya na po, nagduda po ako sa inyo. Nagmamadali si Dr. Santos na itayo siya. Hindi po. Natural lang po ang pagdududa. Hindi, umiling ang Undersecretary. Nagtatagumpay kayo ng walang suporta ng pamahalaan at kahit itinigil ang supply ng kuryente, kami pa nga ang parang nakahadlang. Lumingon siya sa akin. Professor Ahmad, tama ka. Nagkamali ako. Namuo ang aking damdamin. Hindi ko alam na ganito pala kasarap na makilala, na ilabas ang katotohanan. Agad na iniulat ng Undersecretary sa Ministro ng Agrikultura. Personal na bumisita ang ministro sa site kinabukasan. At kinabukasan pa, iniulat ng ministro ang tagumpay na ito sa cabinet meeting. Umabot pa ang ulat sa Pangulo. Nagsimulang kumilos ang pamahalaan ng Algeria. Nagpatawag ng emergency budget meeting. Mag-alok ng formal na pagpapalawig ng kontrata sa Philippine team
utos ng Pangulo. Maglaan ng sapat na budget at magbigay ng lahat ng kinakailangang suporta. Ang saloobin ng pamahalaan ay nagbago ng 180 degrees. Ang mga taong nagsasabing umalis na kayo isang buwan pa lang ang nakakaraan ay ngayon ay nagmamakaawa, pakiusap, huwag kayong umalis. Personal na bumisita ang Ministro ng Agrikultura kay Dr. Santos. Dr. Santos, gusto po naming i-extend ang kontrata. Salamat po. Ngunit may kondisyon po ako, sabi ni Dr. Santos. Hihirangin niyo po si Professor Ahmad bilang co-project manager. Nag-atubili ng kaunti ang ministro. Mayroon pa rin akong masamang reputasyon sa loob ng pamahalaan, ngunit matatag si Dr. Santos. Kung wala po si Professor Ahmad, hindi po namin kayang ipagpatuloy ang proyektong ito. Sa huli, tumango ang ministro. Sige, ibabalik ko si Professor Ahmad at hihirangin bilang co-project manager. Hindi ako makapaniwala. Isang buwan pa lang ang nakakaraan, tinawag akong traidor. Ngunit ngayon, magiging project manager ako ng isang pambansang proyekto. Hinawakan ni Dr. Santos ang balikat ko. Batiin ko po kayo, Professor. Salamat po, Dr. Santos. Nanginginig ang aking boses. Kung wala po kayo, imposible po ito. Naging posible po ito dahil magkasama tayo. Mainit ang kanyang ngiti. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap ko ang opisyal na appointment letter mula sa pamahalaan. Dumating din ang abiso ng pagbabalik sa trabaho mula sa Research Institute. Nabawi ko rin ang posisyon ko bilang pinuno ng departamento. Dumating ang aking mga kasamahan at nagsabing, "Congrats." Sila mismo ang mga taong umikot sa akin dati. Ngunit hindi ko na pinansin. Natural lang na nagtitipon ng mga tao sa tagumpay at umaalis sa kabiguan. Ang mahalaga ay malaman kung sino ang tunay na kasama. Si Dr. Santos. Naging kasama ko siya kahit ako ay nabigo. Siya ang tunay kong kasama. Nagtapos ang bagong kontrata. Naglaan ng budget na $400 milyong, 3 beses na mas malaki kaysa sa nakaraang proyektong Sino. Ngunit maingat si Dr. Santos. Hindi tayo dapat lumaki agad-agad. Dapat itong gawin ng paunti-unti. Sinunod namin ang kanyang payo at nagtakda ng unang layunin. Pagtatayo ng 5 greenhouse. Pagbuo ng sistema ng produksyon ng 50,000 butil ng patatas bawat taon. Pagpapatakbo ng programa sa pagsasanay para sa mga lokal na inhinyero. Ang plano ay detalyado at makatotohanan. Pagkalipas ng 3 buwan, natapos ang 5 greenhouse. Lahat ay mayroong solar self-generation system. Ito ay isang bagay na iginiit ni Dr. Santos dahil sa karanasan na itinigil ng pamahalaan ang kuryente. Kailangan nating bawasan ang pagdepende sa labas hanggat maaari. Tama ang sinabi niya. Mas matatag sa pangmatagalan ng isang independent system. Nagsimula ang formal na produksyon. Ang unang layunin ay 50,000 butil, ngunit ang aktwal na produksyon ay lumampas sa 63,000, sa average, 22 bawat puno. Ang virus infection rate ay 0% pa rin. Mas mahusay ang kalidad kaysa sa mga imported mula sa Europa. Nagulat ang kagawaran ng agrikultura. Sa ganitong bilis, maaari nating matugunan ang sarili nating pangangailangan sa loob ng 3 taon. Hindi maitago ng ministro ang kanyang tuwa, ngunit may mas mahalagang pagbabago na nangyari. Ang mga lokal na inhinyero ay lumalaki. Mula sa simula, inuna ni Dr. Santos ang paglilipat ng teknolohiya. Hindi tayo maaaring manatili dito magpakailanman. Kailangan ng mga taga-Algeria na matuto at gawin ito sa kanilang sariling kakayahan. Pumili siya ng 20 kabataang Algerian at binigyan ng intensive training. Ibinahagi niya ng buo ang lahat ng kaalaman mula sa prinsipyo ng hydroponics hanggang sa paghahalo ng nutrient solution at pamamahala ng peste. Kabilang sa mga trainees ay isang 20 anyos na kabataang lalaki na nagngangalang Yusef. Kagagraduate pa lang niya sa Agriculture University at puno siya ng pagkahilig. Dr. Santos, maaari po bang ilapat ang formula ng nutrient solution na ito sa ibang pananim? Magandang tanong po. Maaari po itong gamitin sa kamatis at pipino. Laging tapat na sinasagot ni Dr. Santos ang mga tanong ni Yusef. Minsan, hindi natatapos ang mga tanong at tumatagal hanggang gabi. Makalipas ang 6 na buwan, kayang i-manage ni Yusef ang isang greenhouse ng mag-isa. Perpekto ang paghahalo ng nutrient solution, pagkontrol ng temperatura, at pagtukoy ng oras ng pag-aani. Profesor, mukhang kayang palitan ni Yusef ang posisyon ko, sabi ni Dr. Santos na may pagmamalaki. Nagulantang din ako.
Ang aming mga kabataan ay natututo ng world-class na teknolohiya, ang katotohanan ng teknolohiya na inagaw mula sa amin sa loob ng 132 taon ng kolonisasyon. Ngayon, kami ay patungo sa tunay na kalayaan. Sa ikalawang taon, lumampas sa 120,000 ang produksyon. Lumaki rin ang bilang ng mga greenhouse sa 12. Dumating ang mga magsasaka mula sa buong Algeria. Maaari po ba naming gamitin ang butil ng patatas na iyon mula sa Pilipinas? Siyempre po. Ito po ay para sa mga magsasaka ng Algeria. Nakakagulat ang reaksyon ng mga magsasaka na nakatanggap ng butil ng patatas. Dumami ng 30% ang ani. Halos wala ng peste. Mas pare-pareho ang laki at mas mahusay ang kalidad kaysa dati. Kumalat ang balita. Lumitaw ang tatak na Japanese seed binhing Pilipino na binansagan ng mga magsasaka na Filipino seed. Naramdaman din ang pagbabago sa pamilihan. Nagsimulang bumaba ang presyo ng imported na butil ng patatas. Dahil sa pagdami ng supply, binaba ng mga European supplier ang kanilang presyo. Ngunit pinipili na ng mga magsasaka ng Algeria ang gawa sa kanilang bansa. Kung pareho lang ang presyo, gagamitin namin ang tumubo sa aming lupa. Mapagkakatiwalaan ang teknolohiya ng Pilipinas. Malinaw din ang epekto sa ekonomiya. Ayon sa pagsusuri ng pamahalaan, nagkaroon ng $120 milyong na import substitution effect bawat taon. Inaasahang lalampas sa $200 milyong sa loob ng 3 taon. Sa naipong pera, nakapagpasimula ang pamahalaan ng mga bagong proyekto. 5 bagong paaralan ang naitayo sa Southern Sahara Region. 3 ospital din ang pinalaki. Nagsimulang baguhin ng proyektong patatas ang edukasyon at kalusugan. Isang araw, tinawag ako ng Ministro ng Agrikultura. Professor Ahmad, may magandang balita po ako. Ano po iyon? May inquiry po mula sa kapitbahay na bansa. Ibinigay ng ministro ang mga dokumento. Tunisia at Morocco ang pangunahing. Gusto po nilang i-export natin ang butil ng patatas sa kanila. Hindi ako makapaniwala. Export po? Kami? Opo. Kami, na nag-i-import ng lahat hanggang 2 taon pa lang ang nakakaraan, ay naging exporter na ngayon. Uminit ang aking puso. Mula sa pagiging importer patungo sa pagiging exporter. Pangarap ba ito? O realidad? Ibinahagi ko ang balitang ito kay Dr. Santos. Dr. Santos, nagawa natin. Export na. Tahimik nang umiti si Dr. Santos. Ma, Profesor, kayo po ang gumawa nito. Tumulong lang po ako. Hindi po, Dr. Santos. Imposible po ito kung wala kayo. Nagkamay kaming 2. Ang unang export ay ginawa pagkalipas ng 3 buwan. 5,000 butil ng patatas ang na-export sa Tunisia. Ito ang unang export ng butil ng patatas sa kasaysayan ng agrikultura ng Algeria. Ginawa ang seremonya ng pagpapadala sa cargo terminal ng airport. Dumalo ang ministro at mga ambassador. Ngayon po ay isang makasaysayang araw, sabi ng ministro sa kanyang talumpati. Ang Algeria ay nabawi na ang food sovereignty at naging isang bansa na tumutulong sa mga kapitbahay. Nagpalakpakan ang mga tao. Tinitigan ko ang cargo box. May nakalagay na label na Made in Algeria. Ipinagmamalaki ko. Ang mga bagay na tumubo sa aming lupa ay pupunta sa ibang bansa. Mula sa pagiging bansang tinutulungan, patungo sa pagiging bansang tumutulong. Nang matapos ang seremonya, kaming 2 lang ni Dr. Santos ang nagkakape. Dr. Santos, hanggang kailan po kayo mananatili sa Algeria? Maingat kong tanong. Tumingin siya sa labas ng bintana. Hanggang sa ganap na maging independent sina Yusef at ang iba pang inhinyero. Kailan po kaya iyon? Siguro po, mga 1 pang taon ang kailangan. Nakaramdam ako ng lungkot. Kailangan ko nang magpaalam sa aking mahal na kasama. Mamimiss ko po kayo ng sobra kapag wala na kayo, Dr. Santos. Ako rin po. Ngunit hindi ba ang paghihiwalay ang layunin? Sabi ni Dr. Santos na nakangiti. Ang pagiging hindi na kailangan ang tanda ng tagumpay. Tama ang sinabi niya. Ang tunay na paglilipat ng teknolohiya ay ang paglikha ng isang sitwasyon kung saan okay lang kahit umalis na ang nagturo. Sa pagtatapos ng taong iyon, umabot sa 180,000 ang produksyon, lumampas sa 75% ang potato self-sufficiency rate ng Algeria. Naabot namin ang target na halaga ng 1 taon ng maaga. Nagdaos ang pamahalaan ng isang pasasalamat na salusalo. Personal na dumalo ang Pangulo. Cheers sa pagkakaibigan ng Pilipinas at Algeria. Itinaas ng Pangulo ang kanyang baso.
Espesyal na pasasalamat kina Dr. Carlos Santos at Profesor Ahmad. Puno ng palakpak ang venue ng salusalo. Tiningnan ko si Dr. Santos na katabi ko. Nakangiti siya. Ang taong ito ay tumulong sa amin kahit isinangla ang kanyang sariling bahay. Hindi para sa karangalan o pera, kundi para lamang sa paniniwala. Siya ay isang taong hinding-hindi ko malilimutan. Lahat ay mukhang maayos. Patuloy na dumami ang produksyon at lumalaki ang mga inhinyero. Mukhang tumatakbo ang industriya ng patatas ng Algeria sa landas ng tagumpay. Ngunit mula sa isang hindi inaasahang lugar, dumating ang krisis. Ito ay sa tagsibol ng 3 taon. Nagkaroon ng abnormal na panahon. 2 buwan nang mas maaga nagsimula ang tag-ulan. Ang biglaang malakas na pag-ulan ay humampas sa rehiyon ng Sahara. Mabilis na tumaas ang antas ng underground water at nagbago ang kalidad ng tubig. Profesor, malaking problema po. Nagmamadaling pumasok si Yusef sa laboratorio. May kakaiba po sa mga punla sa greenhouse number 3. Nagmadali kami sa site. Sa loob ng greenhouse, naninilaw ang mga dahon ng punla. Naging kayumanggi rin ang mga ugat. Nasuri mo na ba ang konsentrasyon ng nutrient solution? Opo. Normal po. Ngunit hindi po inaabsorb ng mga punla ang nutrients. Sinuri ni Dr. Santos ang kalidad ng tubig. Nakakagulat ang resulta. Ang pH ay mabilis na tumaas mula 7 hanggang 9. Ang konsentrasyon ng mineral ay lumampas sa doble. Dahil sa malakas na pag-ulan, natunaw ang mga mineral mula sa underground rock layer. Hindi natin kayang gamitin ang umiiral na nutrient solution. Kailangan natin ng bagong formula. Kailangan nating bilisan ang pagbuo nito. Agad na nagsimulang mag-eksperimento si Dr. Santos. Ngunit ang problema ay ang oras. Ang mga punla na nakatanim na ay unti-unting nanghihina araw-araw. Kung hindi ito malulutas sa loob ng 1 linggo, kailangan nating itapon ang lahat. Nagtrabaho si Dr. Santos nang magdamag sa pag-eksperimento. Dose-dose ng formula ang sinubukan niya, ngunit lahat ay nabigo. Kahit maayos ang pH, hindi balanse ang mineral. Kapag naman inayos ang mineral, nagkakaroon ng precipitation. Hindi, masyadong maraming variables. Nadismaya si Dr. Santos. Bukod pa rito, nagsimulang lumitaw ang parehong sintomas sa ibang mga greenhouse number 5, 7 at 9. Kabuo ang 4 na greenhouse ang nasa krisis. 40% ng target na produksyon ang nasa peligro. Nagpatawag ng emergency meeting sa kagawaran ng agrikultura. Ano po ang nangyayari? Sa loob ng 3 taon ay maayos, bakit biglang ganito? Tanong ng undersecretary. Dahil po sa abnormal na panahon, hindi po namin inasahang variables. Paliwanag ko. Ngunit hindi sila nakinig. Mga variables? Mangyayari na naman ba ito sa hinaharap? Hindi po natin makontrol ang klima. Kailangan lang po nating bumuo ng contingency plan. Contingency plan. Kung ngayon ay namamatay na ang mga punla, ano pa ang contingency plan? Ang kapaligiran sa conference room ay naging mainit. Ang ilang opisyal ay nagmungkahi pa nga na itigil ang proyekto. Kahit anong sabihin, hindi mapagkakatiwalaan ang teknolohiya ng dayuhan. Sa simula ay magpapanggap na maayos, at sa huli, ganito ang mangyayari. Muling lumitaw ang alaala ng kabiguan ng Pransya at sina 3 taon na ang nakakaraan. Pinagtanggol ko si Dr. Santos. Hindi po ito problema ng teknolohiya kundi natural na kalamidad. Hindi po natin masisisi si Dr. Santos, ngunit malamig ang kanilang reaksyon. Nang matapos ang pulong at lumabas kami sa pasilyo, hinawakan ni Dr. Santos ang aking braso. Profesor, bigyan niyo lang po ako ng 1 linggo pa. Namumula ang kanyang mga mata. Malinaw na hindi siya nakatulog ng maayos sa loob ng ilang araw. Dr. Santos, wag po kayong masyadong magpakapagod. Okay lang po. Kailangan po nating lutasin ito. Bumalik si Dr. Santos sa laboratorio. Mula sa araw na iyon, mas lalo siyang naging baliw sa pag-eeksperimento. Hindi siya kumakain at 3 hanggang 4 na oras lang ang tulog. Sinubukan ko siyang tulungan, ngunit wala akong magawa. Sa 3 araw, bumagsak si Dr. Santos, pagkapagod at dehydration dahil sa stress. Agad namin siyang dinala sa ospital. Inirekomenda ng doktor ang 1 linggong pagpapahinga. Kailangan po ng absolute rest. Mapanganib po kung pipilitin pa. Ngunit kinabukasan ng umaga, umalis si Dr. Santos sa ospital. Wala tayong oras. Hindi maghihintay ang mga punla. Muli siyang bumalik sa laboratorio. Nanginginig ang kanyang mga paa, ngunit hindi siya tumigil. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Dr. Santos,
Kung ganyan po ang gagawin ninyo, mamamatay po kayo. Okay lang po. Hindi po okay. Ang katawan niyo po ang mas mahalaga. Sigaw ko. Diretso akong tinitigan ni Dr. Santos. Kung mabibigo po ang proyektong ito, ano po ang mangyayari? Ang Algeria po ay muling magdududa sa teknolohiya ng dayuhan. Masisira rin po ang tiwala sa Pilipinas. Nanginginig ang kanyang boses. Ano po ang dahilan kung bakit ako napunta dito? Dahil po ba sa pera? Dahil po ba sa karangalan? Hindi po. Dahil po gusto ko talagang tumulong. Dahil po naniniwala ako na gaya ng pagtulong sa amin noon, kami naman po ang tutulong ngayon. Lumuluha ang kanyang mga mata. Hindi ko po maaaring talikuran ang paniniwalang iyon. Napaiyak din ako. Ang taong ito ay isinasakripisyo ang kanyang buhay para sa ibang bansa, para sa ibang mga tao. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sige po, gawin po natin ito ng magkasama. Hanggang dulo, bumalik kaming dalawa sa laboratorio. Sa pagkakataong ito, direkta akong tumulong. Kaunti lang ang kaalaman ko sa siyensya, ngunit ginawa ko ang aking makakaya. Paghahanda ng sample, pag-record ng data, paglilinis ng kagamitan, nagtrabaho kaming magdamag. Sa 5 araw, maaga pa, alas 4 ng umaga biglang sumigaw si Dr. Santos. Nagawa ko, ito. Ipinakita niya ang bagong formula. Nagdagdag po ako ng chelating agent. Ito po ang substance na nagpapatatag ng mineral. May epekto po ba? Ayon sa resulta ng test, perpekto. Stable ang pH at wala na ring precipitation. Niyakap ko siya. Nagawa natin. Talagang nagawa natin. Agad naming inilagay ang bagong nutrient solution sa greenhouse. Parang milagro na nag-react ang mga punla. Sa loob ng 2 araw, bumalik ang kulay ng mga dahon. Naging puti ulit ang mga ugat. Pagkalipas ng 1 linggo, lahat ng 4 na greenhouse ay naging normal. Lumipas ang krisis. Nang i-report namin sa kagawaran ng agrikultura, lahat ay nakahinga ng maluwag. Nabilib pa nga ang undersecretary. Nagawa ninyong gawing posible ang imposible. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Dr. Santos. Kailangan nating gawing manual ang karanasang ito. Manual po? Opo. Patuloy po ang pagbabago ng klima. Kailangan po natin ng standardized procedure na kayang tumugon sa bawat pagkakataon. Sa loob ng 1 linggo, gumawa siya ng 200 pahinang manual. Listahan ng mga gagawin para sa pagbabago ng kalidad ng tubig, nutrient solution formula ayon sa panahon. Lahat ng kaalaman ay nakasulat doon at ibinigay niya ang manual na ito kina Yusef at sa iba pang inhinyero. Ngayon, kaya niyo na pong lutasin ang problema ng mag-isa. May pagmamalaki sa boses ni Dr. Santos. Kinuha ni Yusef ang manual at yumuko. Dr. Santos, hinding-hindi ko po kayo malilimutan. Matapos malampasan ang krisis, mas lalo pang lumakas ang proyekto. Sa 4 na taon, lumampas sa 250,000 ang produksyon. Sa wakas, lumampas sa 90% ang potato self-sufficiency rate ng Algeria. Lumampas kami sa target na halaga. Naghanda ang pamahalaan ng isang national commemorative ceremony. Ngunit may iba pang pinoproblema si Dr. Santos. Isang gabi, binisita niya ako. Profesor, may gusto po akong sabihin sa inyo. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Kailangan ko na pong bumalik sa Pilipinas. Inasahan ko na ang mga salitang iyon, ngunit bumigat ang aking puso. Kailan po kaya? Sa loob po ng 3 buwan, matatapos na po ang kontrata. Sa oras na iyon po ako aalis. Hindi po ba kayo mag-extend? Umiling si Dr. Santos. Tapos na po ang trabaho ko. Kaya na po ni na Yusef at ng iba pang inhinyero na magpatakbo ng ganap na independent. Tama ang sinabi niya. Ang Philippine team ay hindi na kailangan dahil ang Algerian team ay kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Paglutas ng problema, pamamahala ng produksyon, at maging ang pagsasanay ng mga bagong inhinyero, kumpleto na ang sistema kung saan hindi na kailangan ang Philippine team. Iyan po ang tanda ng tagumpay, sabi ni Dr. Santos na nakangiti. Ang sitwasyon kung saan okay lang kahit umalis ako. Iyan po ang tunay na paglilipat ng teknolohiya. Tumango ako. Naiintindihan ko, ngunit nalungkot pa rin ako. Ang 3 buwan ay mabilis na lumipas. Malapit na ang huling araw. Departure lobby ng Algiers International Airport. Daan-daang tao ang nagpaalam kay Dr. Santos. Ang Ministro ng Agrikultura, mga kawani ng Research Institute, mga sinanay na inhinyero, at maging ang mga magsasaka na nakatanggap ng butil ng patatas. Doktor, Santos, aalis na po ba talaga kayo?
Tanong ng isang magsasaka na umiiyak. Opo, ngunit nandyan naman po kayo, kaya huwag po kayong mag-alala. Isa-isa silang kinamayan ni Dr. Santos. Ibinigay ni Yusef ang isang bouquet ng bulaklak. Dr. Santos, kayo po ang guro ng aking buhay. Hindi po, kayo po ang natuto ng mag-isa. Nanginginig din ang boses ni Dr. Santos. Sa huli hinarap niya ako. Profesor, salamat po sa lahat. Ako po ang dapat magpasalamat. Kung wala po kayo, hindi na ako nakapagpatuloy. Nabalot ako ng damdamin. Hinawakan ni Dr. Santos ang aking balikat. Naging posible po ito dahil hindi kayo sumuko, Profesor. Pakiusap, ipagpatuloy po ninyo. Magkikita po tayo muli, siyempre po. Umalingaw-ngaw ang boarding announcement. Naglakad si Dr. Santos patungo sa gate. Lumingon siya at kumaway muli. At pagkatapos, nawala siya sa paningin. Nananatili ako sa lugar na iyon sa loob ng ilang sandali. Ang 4 na taong paglalakbay ay parang isang pelikula na bumalik sa aking isipan. Ang Pilipino na nakilala ko sa mga guho ng kawalan ng pag-asa, ang taong tumulong sa amin kahit isinangla ang kanyang bahay. Ang kasamahan na nagpuyat sa pag-eeksperimento at nakahanap ng solusyon. Lahat ng sandali na iyon ay mahalaga. Nang lumabas ako sa airport, lumapit sa akin si Yusef. May kailangan po tayong gawin ngayon. Ano iyon? Kailangan nating ibahagi sa ibang tao ang ibinigay sa atin ni Dr. Santos. Seryoso ang titig ni Yusef. Ang ibang bansa sa Hilagang Aprika ay nagdurusa din sa parehong problema, kaya natin silang tulungan. Nagulat ako. 4 na taon pa lang ang nakakaraan, kami ang bansang tinutulungan, ngunit ngayon, kami ay naging bansang gustong tumulong. Magandang ideya. Simulan natin. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang bagong proyekto. Ang programa ng Algeria sa pagtulong sa mga kapitbahay. Dumating ang mga inhinyero mula sa Tunisia, Morocco at Libya. Direktang si Yusef ang nagpatakbo ng pagsasanay. Ibinahagi niya ng buo ang natutunan niya mula kay Dr. Santos sa pagtitiis at katapatan. Makalipas ang 6 na buwan, natapos ang unang greenhouse sa Tunisia. Isang sistema na binuo gamit ang teknolohiya ng Algeria. Personal naming binisita ni Yusef ang site. Ito ba talaga ang teknolohiya ng Algeria? Nagulat ang ministro ng agrikultura ng Tunisia. Ilang taon pa lang ang nakakaraan. Nag-i-import din kayo, hindi ba? Opo. Ngunit tinulungan kami ng Pilipinas. At ngayon, kami naman ang tutulong sa inyo. Ipinagmamalaki kong sumagot. Nagtagumpay din ang proyekto sa Tunisia. Umabot sa 30,000 ang target na produksyon sa unang taon. Nang kumalat ang balita, nagpakita rin ng interes ang ibang bansa. Senegal, Mali, Niger, maging ang mga bansa sa Sahara ng Aprika, gusto naming mangyari din sa amin ang milagro ng Algeria. Sunod-sunod ang mga kahilingan. Sa 5 taon, naranasan ng Algeria ang isang makasaysayang sandali. Naabot ang ganap na self-sufficiency ng butil ng patatas. Hindi na kami nag-i-import ng kahit isang butil mula sa Europa. Sa unang pagkakataon mula sa taon ng kolonisasyon, nakamit namin ang ganap na kalayaan sa pagkain. Personal na binasa ng Pangulo ang kanyang talumpati sa pagdiriwang. Ngayon ay isang araw na matagal na matatandaan sa kasaysayan ng agrikultura ng Algeria. Pinatunayan namin na ang disyerto ay kayang magpalaki ng buhay. Nag-ere ang state-run broadcast ng isang espesyal na dokumentaryo. Ang pamagat ay Ang Milagro sa Disyerto. Nakuha ang lahat ng proseso mula sa mga guho ng greenhouse hanggang sa kasalukuyang tagumpay. Kasama rin ang interview ni Dr. Santos. Ano po ang pinaka hindi malilimutang sandali? Tanong ng isang Pilipinong reporter. Nang anihin namin ang unang butil ng patatas. Umiyak kami ni Professor Ahmad. Nakangiti si Dr. Santos sa screen. Naramdaman ko noon, walang imposible. Habang pinapanood ko ang dokumentaryo, napaluha ako. Para bang kahapon lang nangyari ang sandaling iyon. Malinaw din ang epekto sa ekonomiya. Ayon sa pagsusuri ng pamahalaan, $180 milyong ang naipon bawat taon. Kabuuang $600 milyong na epekto sa ekonomiya sa loob ng 5 taon. Ang budget na inilagay ng Pilipinas ay $2 milyong. 300 beses ang return on investment. Ngunit may mas mahalaga kaysa sa mga numero, ang pagbabago ng mga tao. Ang mga taong dati ay tumatawag sa akin na trader ay ngayon ay tinatawag akong bayani. Salamat po kay Professor Ahmad. Kami po ay nakakakain na.
Imposible po ito kung wala kayo. Sa bayan, kapag nakikita ako ng mga tao, bumabati sila. Sa simula ay awkward, ngunit unti-unti akong nasanay. Higit sa lahat, ang pagbabago ng aking anak na si Karim ang nagpasaya sa akin. Ngayon ay 16 taong gulang na siya at pumasok sa Agriculture University. Gusto kong maging katulad ni tatay. Nang sabihin niyon ni Karim, uminit ang aking puso. Si tatay ay isang bayani na nagligtas sa bansa. Ang batang dati ay binubuli sa paaralan, ay ngayon ay ipinagmamalaki ako. Binalik din ng aking asawa na si Fatima ang kanyang kalusugan, nawala ang kanyang depresyon at puno siya ng sigla. Ahmad, tama ka. Buti na lang hindi tayo sumuko. Ngumiti si Fatima sa hapagkainan. Muling naging masaya ang aming pamilya. Isang araw, dumating ang isang maliit na package mula sa Pilipinas, mula kay Dr. Santos. Sa loob, may isang libro. Ang pamagat ay Pag-asa na sumibol sa disyerto. Ang kwento ng proyektong patatas ng Algeria, isang libro na isinulat mismo ni Dr. Santos. Nang buksan ko ang unang pahina, may nakasulat na dedication. Para kay Profesor Ahmad Ben Salah, ang iyong tapang ang nagbigay daan sa lahat ng ito, Carlos Santos. Habang binabasa ko ang libro, hindi ko mapigilan ang aking luha. Ang 4 na taong paglalakbay ay muling bumalik sa aking isipan ng malinaw. Kawalan ng pag-asa at pag-asa, kabiguan at tagumpay, pagkadismaya at pagkamangha, lahat ng sandali ay mahalaga. Sa huling pahina ng libro, may nakalagay na larawan. Ang larawan namin ni Dr. Santos na umiiyak habang nagyakap noong araw na inani namin ang unang butil ng patatas. Sa likod ng larawan, may sulat kamay. Ang sumibol sa disyerto ay hindi teknolohiya, kundi katapatan. Mahigpit kong niyakap ang larawan sa aking dibdib. Lumipas ang 1 taon mula noon. Mas lalo pang lumago ang industriya ng patatas ng Algeria. Ngayon ay nagpo-produce na kami ng 350,000 butil bawat taon at pinapatakbo ito ng matatag. Lumawak din ang export at nagsusupply kami sa 5 bansa sa Hilagang Aprika. Naging Assistant Director si Youssef ng Research Institute, isang nakakamanghang tagumpay sa edad na 27. Nagtatagumpay kami sa pagbuo ng bagong uri. Masayang iniulat ni Youssef. 20% na mas marami ang ani kaysa sa umiiral na uri. Mahusay, kailangan nating i-report kay Dr. Santos. Opo, na-email ko na po siya. Regular pa rin na nakikipag-ugnayan si Youssef kay Dr. Santos. Nagpapatuloy ang relasyon ng guro at estudyante. Isang araw, tinawag ako ng Ministro ng Agrikultura. Ngayon, nakatanggap kami ng tawag mula sa United Nations Food and Agriculture Organization, FAO. Ano po iyon? Pinili po nila ang proyektong patatas ng Algeria bilang isang modelo ng tagumpay. Gusto po nilang magpresenta kayo sa isang international academic conference. Nagulat ako. Ako po? Opo, at kasama po si Dr. Carlos Santos. Uminog ang aking puso. Kita ko na naman si Dr. Santos. Makalipas ang 2 buwan, ginanap ang academic conference sa headquarters ng United Nations Food and Agriculture Organization sa Rome, Italy. Nagtipon ang mga eksperto sa agrikultura mula sa iti-bansa sa mundo. Nang pumasok ako sa venue ng presentasyon, may nakita akong pamilyar na mukha, si Dr. Santos. Profesor, tumakbo ako at niyakap siya. Matagal-tagal na. Kumusta na po kayo? Okay na okay po ako, Profesor. Masaya po akong makita kayo. Magkasama kaming umakyat sa entablado. Ito ay isang joint presentation, ang milagro na sumibol sa disyerto, ang proyektong patatas ng Algeria. Una kong ipinaliwanag ang background, ang kabiguan ng Pransya at Sina, ang Algeria na nalubog sa kawalan ng pag-asa, at ang pagdating ng Pilipinas. Tahimik na nakinig ang mga manonood. Iprinresenta ni Dr. Santos ang teknikal na nilalaman, ang pagbuo ng nutrient solution na iniaayon sa lokal na sitwasyon, ang solar self-generation system, ang crisis response manual. Inilabas niya ang lahat ng kaalaman. Hindi po namin kinuha ang patent, sabi ni Dr. Santos. Nais po namin na lahat ng bansa na nangangailangan ng teknolohiyang ito ay malayang makagamit nito. Umalingaw-ngaw ang palakpak mula sa mga manonood. Nang matapos ang presentasyon, sunod-sunod ang mga tanong. Ano po ang pinakamalaking dahilan ng tagumpay? Tanong ng isang researcher mula sa Aprika. Nagkatinginan kami ni Dr. Santos. Ako ang unang sumagot. Tiwala po. Tiningnan kami ni Dr. Santos bilang mga kasamahan, hindi bilang mga kliyente.
Ipinagpatuloy ni Dr. Santos. At si Profesor Ahmad po ay hindi sumuko hanggang sa huli. Ang paniniwalang iyon ang lumikha ng milagro. Muli kaming nagkamay. Umilaw ang flash ng kamera. Ang larawan na iyon ay lumabas sa front page ng International Journal of Agriculture kinabukasan. Sa huling araw ng academic conference, ginanap ang award ceremony. Sina Dr. Santos at ako ang mga tumanggap ng Global Food Security Achievement Award. Magkasama kaming umakyat sa entablado at tinanggap ang award. Personal na nagbigay ng talumpati ang Secretary General ng UN. Ang dalawang taong ito ay nagpatunay na ang pagtutulungan sa kabila ng hangganan ay kayang gawing posible ang imposible. Nagpatuloy ang standing ovation. Hawak ang award, tiningnan ko ang audience, sina Yusef at ang iba pang inhinyero ng Algeria ay naghihiyawan. Nagpalakpakan din ang mga researcher na dumating mula sa Pilipinas. Uminit ang aking puso. Nang matapos ang award ceremony, ginanap ang isang gala dinner. Kaming dalawa lang ni Dr. Santos ang lumabas sa balkonahe. Napakaganda ng night view ng Rome. Ano po ang plano ninyo sa hinaharap? Tanong ni Dr. Santos. Ako po at si Yusef ay nagpaplanong palawakin ito sa buong Africa. Ako rin po, halos pareho. Gusto ko pong tulungan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Nag-cheers kami ng wine glass. Cheers sa ating pagkakaibigan at sa ating paglalakbay sa hinaharap. Pagkatapos kong inumin ang baso, sinabi ni Dr. Santos, Profesor, marami po akong natutunan sa Algeria. Ano po ang natutunan ninyo? Na ang tunay na tagumpay ay hindi numero, kundi tao. Na mas mahalaga ang puso kaysa sa teknolohiya. Tinitigan niya ang malayong langit. Nang mabuhay ang aking ina sa pamamagitan ng patatas sa panahon ng taghirap sa pagkain sa Pilipinas, may nagbigay po sa kanya ng patatas. Isang taong hindi niya kilala. Nanginginig ang boses ni Dr. Santos. Gusto ko pong suklian ang pabor na iyon sa buong buhay ko. Nagawa ko po iyan sa Algeria. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Dr. Santos, kayo po ang taong nagligtas sa aking buhay, nagligtas sa aking pamilya, at nagligtas sa aking bayan. Hindi po dapat iyan. Hindi po. Buong puso ko po itong sinabi. Nang isinangla niyo po ang inyong bahay upang tulungan kami, napagtanto ko na mayroon pa ring katapatan sa mundo. Nagyakap kaming dalawa, sa ilalim ng night sky ng Rome, isang Pilipino at isang Algerian. Dalawang bansa, dalawang kultura, dalawang wika. Ngunit isang puso. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam kami sa airport. Si Dr. Santos ay patungong Manila, ako naman ay patungong Algiers. Magkikita po tayo muli. Opo, sigurado. Sumakay ako sa eroplano at sumilip sa labas ng bintana. Sumisikat ang araw sa ibabaw ng ulap. Nagsisimula ang bagong araw. Pagkabalik ko sa Algiers, pumunta ako sa Research Institute. Sa ibabaw ng mesa, may nakalagay na larawan na ibinigay ni Dr. Santos. Nasa frame. Ang larawan namin na umiiyak habang nag-aani ng unang butil ng patatas. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mga salita. Ang sumibol sa disyerto ay hindi teknolohiya, kundi katapatan. Binuksan ko ang isang bagong notebook. Plano kong mag-iwan ng record para sa susunod na henerasyon. Paano naging posible ang imposible? Paano naging pag-asa ang kawalan ng pag-asa? Paano tinulungan ng isang bansa ang ibang bansa ng buong puso? Sa labas ng bintana, nakita ko ang greenhouse. Ang salaming bubong na kumikinang sa sikat ng araw. Sa loob, hindi mabilang na buhay ang lumalaki. Sa gitna ng disyerto, ang lugar na tinawag na lupain ng kamatayan ay ngayon ay lupain ng buhay. At magpapatuloy ang milagrong ito. Mula sa Algeria patungong Tunisia. Mula sa Morocco patungong Senegal. Sa buong Africa. At balang araw, sa buong sulok ng mundo. Ang binhi na itinanim ni Dr. Santos ay patuloy na lalago. Iyan ang tunay na paglilipat ng teknolohiya. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas. Hindi sa isang magarbo na entablado, kundi sa gitna ng disyerto. Sa lugar na walang kamera. Tahimik, ngunit sigurado, ang kapangyarihan na nagpapagalaw ng puso ng mga tao. Kinuha ko ang panulat. At nagsimula akong sumulat. Ang aming kwento. Ang paglalakbay mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa, ang milagro na sama-samang binuo ng Pilipinas at Algeria. Ang lugar na dating lupain ng kamatayan ay ngayon ay lupain ng buhay. Sa loob ng greenhouse, daan-daang libong butil ng patatas ang lumalaki.
At ang mga butil na iyon ay muling magiging milyon-milyong patatas. Pupunuin nito ang tiyan ng milyon-milyong tao. Magliligtas ito ng buhay. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa katapatan ng isang tao. Isang tao na isinangla ang kanyang bahay upang tumulong sa iba. Dr. Santos, ang aking walang hanggang kasamahan. Ang walang hanggang tagapagligtas ng Algeria. Mga kaibigan, kumusta ang kwentong ito? Ang Pilipinas ay hindi lamang isang ekonomikal na kapangyarihan. Ito ay isang bansa na tumutulong sa mundo ng buong puso. Isang bansa na tahimik, ngunit sigurado, na lumilikha ng mga milagro sa gitna ng disyerto, hindi sa isang magarbo na entablado. Kung susuportahan nyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pag-like, makakapagbigay pa kami ng mas maraming nakakatuwang kwento. Ito ang channel na nagpapakita ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Salamat po.